Magandang hapon. Dito po tayo nagte-trading. Kung mapapansin nyo, mayroon po akong $10,000 na nakahanda para sa placement na ito. At ang ating $10,000 na practice account ay 305,000 na. Yan. Ang ginagamit po nating indicator ay mga tinatawag ito na moving average crossover by Richard Vista. Yung yellow na yan ang pinaka first indicator na kapag mag-cross siya sa dalawang linya na pula ay ibig sabihin bibili ng dollars. Kapag naman pababa ay magbebenta. Ngayon hihintayin lang po natin siya na mag-cross at magpe-place tayo ng $10,000. Ayan. Since nasa baba ang yellow, ibig sabihin dito tayo mag-aabang sa buying signal sa taas. Ito ang kanyang buying signal. Makikita po ninyo ang ating ang gumagalaw yan. Kailangan ang kanyang signal na yan ay mayroong oscillator sa baba na positive din. Okay. Yan, nag-place na tayo ng $10,000 sa buying para bumili. At yan ay 30 seconds expiration with 5 second candle stick period. Ayan. At ang kikitain natin ay 87%. So kumita ng $8,700 ang $10,000 na aking pinuhunan. So that's it. Nag-profit tayo. So paano ba ang sit up ng ang sit up ng trading strategy rito? Number 1, yan, i-cross muna natin itong delete muna natin. Number 1, kailangan piliin mo muna yung asset na iti-trade mo. I recommend euro or US dollars ito. Ayan. So, ang next step is to set your chart type to candlesticks. Ayan. Candlesticks na yan kasi makikita ninyo ang original na linya na yan ay yung yan. Parang bigas na mali ang pagkasaing. Ayan. So, ang kanyang candle time period ay ilalagay po natin na ayan. I-delete muna natin itong mga indicator na ito. Para di tayo malito. Okay. So, ang next step rito, mukhang i-ano muna natin sa candles. Then, i-ano natin sa 15 seconds. Okay, para mabilis ay 5 seconds na lang. At ang expiration ay 30 seconds dito. Ayan, 30 seconds. Ang kanya namang time frame
ay gagawin nating 5 minutes para makita natin dito. Ayan, yan ang kanyang hitsura. So, medyong bearish ang ang presyo ng dollars at saka euro. So, ang ating indicator ay Relative Strength Index or RSI. Ayan. Ito ang RSI. No, ito yan. So, makikita natin ang kanyang baseline period ay 14. Pag overbought na ay 70 at saka oversold ay 30. Then, apply. Yan. Ito ritong itong yellow na ito. I-apply po natin. Yan. Kita natin, itong violet indicator, pag ito nasa baba, ibig sabihin, oversold. Pag ito namang violet nasa taas, ay overbought. Kapag ito oversold na, dito tayo mag-click sa taas. Bibili tayo ng dollars. Yan. So, trade tayo uli. Nandito na ito sa baba, so, bibili tayo. Kasi oversold na. Ayan. Nag-trade tayo ng $10,000. Ayan. Kapag hindi nagkaroon ito ng reversal, ay mayroon tayong 86% na profit. Ayan. Nakikita ko positive ang kanyang ang moving ng candlesticks. O kumita tayo ng 86% or $8,600. O maraming salamat po sa inyong panonood. This is part 8. Ang susunod ay paano ang minimum investment ng pag-trade para ang hindi maubos kaagad kung ikaw ay magkamali ng mga pag-trade o pagkaroon ng placement. Maraming salamat po sa panonood. Thank you. Have a nice day.